Okay, muli magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Kaeli at pag-uusapan naman natin itong reklamo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kung saan ay sinasabi na binawi o inalis na sa kanya yung kanyang security na naka-assign sa kanya dyan po sa Davao City. At ayon po kay Senator Bato ay wala na, biglang pag-uwi niya raw po sa Davao City, yung naka-assign sa kanya, nakatalaga ho na security, wala na raw ho at pinag-report sa kanilang unit. Yun po, at nagtataka kasi naka-standby daw ho yun doon sa Davao City. Pagdating ho niya, ay wala na. Kasi ang kanyang security, sabi po ni Senator Bato, ay iba dyan po sa Davao City at iba rin ho pag dito ho siya sa Manila dahil sa bilang senador, di ba? Kasi masyado raw magastos At kung mula sa Davao City or yung kanyang security, talagang laging nakasunod sa kanya. So yun po ang kanyang dahilan. At ang sabi ho niya, talagang ganon. At ang sabi niya, wala na raw ho Wala na raw at yung binawi na, ni-recall ng PNP at pinagre-report na sa kanilang unit yung mga pulis na naka-assign dito po kay Senator Bato de la Rosa. So, yun ho. At ang sabi ho niya, kasi baka yung mga commander din ng mga pulis, nag-iingat din ng mga yan. At kaya't naintindihan naman ni Senator Bato de la Rosa yung pag-pull out o pagbawi ng security sa kanya dyan po sa Davao City. Pero, Senator Bato, gusto mo bang maibalik sa iyo ang security na binawi sa iyo ng Philippine National Police? Ang sabi ko, dapat mag-report ka, magpakita ka sa Malacanang. Ayun. Kasi ito may binabanggit po. Ito pong si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, na siya rin pala sa press officer, ay ang sabi ho niya, hinahanap ka pala ni Yusek Claire Castro, Senator Bato. Kasi tinanong ho siya ng ng reporter diyan po sa Malacanang Press Corps sa briefing sa Palasyo. Nagrereklamo raw, tinanggal daw ng PNP yung security ni Senator Bato. Ang sagot po ni Yusek Claire Castro ay tanong din. Siya ang tinatanong, ang sagot niya tanong din. Ang sabi niya nasaan po ba kasi si Senator Bato? Ayun po sabi ni Yusek Claire, at nakikita po ba natin? Hindi ko po alam sorry po As of the moment ay hindi ko po siya nakikita. Yun pala, hindi ka raw nakikita ni Yusek Claire Castro. So, ang sabi niya, papaano po natin siya mabibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Ayun, Senador Bato, dapat pala magpapakita ka kay Yusek Claire para mabigyan ka ng seguridad o security. So, dapat pala nag-report ka sa Malacanang. Yan po sabi ni ni Yusek Castro dapat pala ay lagi ka niya nakikita. Hindi ka raw niya nakikita nasaan ka raw ba? Senador Bato, nawawala ka raw, sabi po ni Yusek Castro. Kaya ang sabi niya kaya nawala rin ang iyong security. Kasi hindi naman daw pwede na tatambay-tambay diyan yung security tapos ikaw wala. Ayun. So meron na palang dahilan kung bakit tinanggalan ka ng security, Senator Bato. Sabi po ni Yusek Claire Castro, pag ganito na binabanggit, parang ang kanyang pahayag, mga kababayan, kung ating ihimayin yung pagkakasabi po ni Yusek Castro, parang siya po ang hepe ng Philippine National Police o mas mataas pa. Uulitin ko binabanggit niya. So, ang sabi po ni Yusek Claire Castro, ulitin ko, mula simula. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Yun nakikita po ba natin? Hindi ko po alam, sorry. As of the moment, hindi ko po siya nakikita.
So, hindi ka raw nakikita ni Yusek Claire Castro. So, paano po natin siya mabibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Ayun pala, Senator Bato, kinakailangan mo mag-report sa Malacanang, magpakita kay Yusek Claire Castro para ang iyong security ay manatili na nasa iyo. Ayun ho. So, siya na ho ba ang bagong hepe ng PNP? O siya ang boss ng PNP? Chief. Ito pong si Yusek Claire Castro, mga kababayan. Siguro baka hindi ka na monitor niya at hindi nakakapanood ng newscast. Ito pong si Yusek Claire Castro at busy sa Malacanang. Kasi ako, napanood ko sa GMA, 24 oras, mga kababayan, kasi meron po silang segment doon, portion, na lahat po ng mga kandidatong senador na umiikot sa iba't ibang panig ng bansa, lahat po ay kanila binabanggit na, ito, gantong area, si ganito. Ito ho, ay si Senator Bato ay nag-ikot sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur. Yusek Claire, nasa Agusan del Sur, ito pong si Senator Bato. Yan po yung napanood ko sa GMA, 24 oras, mga kababayan. So kasi doon sinasabi lahat ng mga aktibidad ng mga kandidatong senador dahil sa tuloy-tuloy yung pangangampanya. So yun pala, nangangampanya pala itong si Senator Bato de la Rosa at hindi po nagtatago. Siguro dapat po, Senator Bato, pagkatapos mo dyan na mag-iikot sa Agusan del Sur, pasyal ka sa Malacanang. Magpakita ka kay Yusek Claire Castro. Magpa-attendance ka. Kasi parang yun po ang kanyang sinasabi. Hindi ka raw nakikita Paano kang bibigyan ng seguridad, Senator Bato? So, yun po, mga kababayan, at abangan natin. Pero sa ngayon, ay wala pa hong pahayag mismo ang Philippine National Police, yung PSPG, na siyang nangangasiwa sa pagbibigay po ng mga security sa mga politiko at mga kandidato dito po sa ating bansa. Kasi, di ba, panahon po ngayon ng eleksyon, kinakailangan, pag may threat, ay bibigyan po sila, yung mga kandidato, ng police escort o security, at least hanggang 2 ata, mga kababayan, at para sila po ay naka-uniforme, at siyempre, para ma-exempt po sila sa ipinairal na gunman. Yun po, mga kababayan. At so, hindi po nagtatago Yusek Claire Castro. Ito pong si Senator Bato. Sa katunayan, na-monitor ko ay nag-ikot-ikot sa Agusan del Sur. Dahil sa re-electionist po ito Itong si Senator Bato de la Rosa. Yun ho. At saka sa aking paniniwala, ba't naman magtatago itong Senator Bato? Wala pa namang warrant of arrest. Bagamat sa mga naunang interview dito po kay Senator Bato, na kapag lumabas daw po yung warrant mula po sa ICC, tulad ho ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka ang sinasabi po ni Senator Bato magtago siya. Bagamat base po sa mga naunang interview, hindi naman daw po siya lalabas ng bansa. Pero baka, ang sabi niya, baka mamundok daw siya, etc. Pero hindi ho siya nagtatago, Attorney Claire. Kung sa bagay, talagang hindi pa naman pwede o hindi pa dapat magtago itong si Senator Bato. Wala pa naman warat Wala pong dahilan para magtago siya. Pero yun nga ho, na wala na ho yung kanyang security at ayon po kay Senator Bato, hindi niya naman na itinuturing na isa itong uri ng panggigipit. Pero siguro para pinakamainam at maibalik ang iyong security, Senator Bato, magpakita kay Yusek Claire Castro at para mabigyan ka ng seguridad, dapat papa-attendance ka sa Malacanang. Yun po kanya sabi. Ang linaw ho at eksakto yung napakinggan ko kasi sa press briefing sa Malacanang yung kanyang tugon sa tanong ng reporter. Kahit isinulat ko yun at yun, binanggit ko sa inyo. Nagtanong sa kanya, patanong din ang sagot niya. Hinahanap ka, Senator Bato, ni Yusek Claire Castro, kaya magpakita ka sa kanya, baka maibalik na yung inireklamong pagkawala ng iyong security dyan po sa Davao City.
So sa ngayon ay talagang grabe ho yung mga yung mga bangayan dito po sa ating bansa. At siyempre nasa gitna ho ngayon ng kampanya sa eleksyon. Naunang nangangampanya ngayon yung mga senatorial candidates at hindi po yung party list. At sa 28 papasok na po yung mga kandidato sa lokal. So abangan ho natin. At siyempre inaabangan din ho natin kung maglalabas ho ng arrest warrant ang ICC laban po dito kay Senador Bato de la Rosa at may mga report din si Senator Bongo o yung dating PNP chief. So yun po. So abangan nun natin at kung ano ang kanila naman nagagawing estilo. Na kapag lumabas ba itong arrest warrant laban kay Senator Bato ay agad din siyang dadalhin sa Villamor Air Base at pasasakayin sa isang private plane. At agad na iharap doon sa ICC tulad doon na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Or susundin ho nila yung batas na kung saan mismo sa request ng ICC. Kasi alam ho nila ang batas dito na kapag ikaw ay isinerve sa iyo ang arrest warrant ay matik ihaharap ka sa judicial authority. Ano yun? Hindi po taga DOJ. Ang judicial authority ay ang korte o hukom doon. Kasi ang DOJ, nasa ilalim po ng ehekutibo yan executive branch ng gobyerno. So, yun po. Ewan ho natin kung ganyan ang mangyayari at ipaparanas ho rito sa mga natitira na sinasabing di umano'y kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, abangan ho natin at bagamat sa mga naunang pahayag din ay maaring magtago ito pong si Senator Bato dyan po sa Senado at siya po yung mapoprotektahan. So, abangan ho natin ang susunod na kabanata dito po sa issue kung maglalabas na po ng arrest warrant ang ICC laban po kay Senator Bato, Senator Bongo at yung mga dating hepe ng PNP na may kaugnayan pa rin po sa kampanya laban po sa illegal na droga. Sa panguli, Senator Bato, magpakita ka kay Yusek Claire doon sa Malacanang para maibalik ang iyong security. Maraming salamat po. Isa pang hindi pa ho nakakapag-subscribe subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At lahat po ng mga nangyayari dito po sa ating paligid, sa larangan po ng politika at iba pa ho mga issue, lalo na ho, sa mga susunod na araw, talakayin natin yung mga issue na yan na patuloy na mataas ang presyo ng mga bilihin, pagkain. Abangan ho natin at yan ba ay patuloy na pagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno sa kabila ng mga ingay politika dito po sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.